tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo dun sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy, yung kanilang eroplano. Totoo po ba ito? Yes, sir. We acknowledge, sir, yung presence ng Poseidon aircraft during the first and the second RORE. Sir, sagutin niyo po. Para, Yeah, simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. Ready. Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. When the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon. Samahan namin kayo. Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, armed forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung atin po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon? Na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine Armed Forces na nandun sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military at saka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano, ang sinasabo po natin sa Act of War. Wala naman. Hindi po ba yun parang tayo halimbawa, ang itinapat sa atin ay civilian lang, ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng Act of War. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong Act of War? Pati ba paliwanag niyo sa amin? Armed attack po yung as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro Di po ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. Sa Umaaligid-aligid yung sa armed organisasyon forces. po ng PLA Navy, yung Coast Guard po is under po ng PLA po yon, pati po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandun. Sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po Huwag natin ibahin ng international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Pulis nga lang yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung Dapat sa kanila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Under po sa kanila yung Coast Guard, yung militia. Kahit naman po ito, under ninyo ito, armed force. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China? Opo. Wow Talaga lang Papa, Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what military is doing. And of course, Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country.
Definisyon ng country natin, definisyon ng country ng China, definisyon ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay? Kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Ang sinasabi niyo po ba, Admiral, hindi ba po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Sir, sagutin nyo po. Simple lang naman po yung tanong ko, Chairman. Yeah, Mr. Inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard, because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, dire China natin. So kaya po nandito kami, ay nangihingi kami ng suporta sa kapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now, in terms of, may I add, Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. It depends on how a country, the administration, attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, wag natin masyadong, kasi mahirap yan eh. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan paggera na. Huwag natin ibahin eh, kasi na tayo eh. Ang hirap naman natin na para naman tayong yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show. Sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng standoff dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po pambihira naman mga kapatid ko. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po eh. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo. Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin Yusek Madriaga kasi naging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel at saka yung mga civilian personnel na nandun sa Unay sa May na Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang may eye in the sky na nanonood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but kahit po pala yung tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Anong coordination? Pwede pong tawagin si J3 pero pwede sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo kaya may Amerikano o sinong ibang bansa po
kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan kay may Amerikano o wala. Hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun dahil ako hindi naman ako Coast Guard, hindi din naman ako, civilian lang ako pero nakapagdala ako ng supply doon sa ayungin. Opo, yun lamang po. Kailangan lang po nating linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga, bakit handa na ba tayo doon sa usapin na naglagay na pumayag na tayo, paano kung nagpalipad din ngayon ng dayuhan doon ng eroplano din nila? Ano po kayang reaksyon natin, Chairman? Ano Mr. po ang Chair? magiging reaksyon natin kapag sila naman ang nagpalipad na doon, nagpaliparan na sila doon? Di tayo na po naipit sa gitna. Yun lamang po, Chairman. Kasi kung tayo lang po, kaya natin, sir. Kayang-kaya po natin. Nandun ako eh. Nakita ko, sir eh. Kasama ko kayo. Nakapag-deliver ako ng supply doon. Yun lamang po. Maraming salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Robin. Wait. Senator Bato? Yeah, with the indulgence of Senator Robin Hood Padilla, gusto ko lang mabigyan ng closure yung issue na binring up ni Senator Robin Hood Padilla. As far as Coast Guard is concerned, dapat klaruhin natin dito. Huwag tayong mag-depend doon sa definition na ibang bansa. Mag-depende tayo sa ating sariling definition at alam natin, it is a universally accepted concept na yung Coast Guard talaga is not part of the military. Ang Coast Guard ay isang civilian agency, not part of the military. Kasi mahirap kung magbigay tayo ng gray area for them to misinterpret, overinterpret, or underinterpret. Baka mamaya, diyan magsimula yung problema natin. Kaya gusto ko lang klaruhin yung sinabi ni Senator Robin Hood Padilla, na talaga, ang Coast Guard, as far as we are concerned, is civilian in nature. Civilian talaga ang Coast Guard, hindi yan military. Kaya nga kayo ang ginagamit dyan sa West Philippine Sea para hindi masyadong aggressive ang dating because we are using your white ships, not the gray ships of the Navy. Diba? Mabuti yung magkaintindihan tayo dito kasi wag kayo what if sabihin ng Argentina, our Coast Guard is part of the Philippine Navy. Wala kaming pakialam sa inyo kung anong definisyon nyo. Pero international standard dictates that ang Coast Guard talaga is a civilian agency. I don't know if merong kukontra dito sa aking sinasabi. Mabuti yung klaruhin natin na ang Coast Guard ay civilian, hindi part of the military. Yun lang, in support to the issue of Senator Robin Hood Padilla. Thank you, Mr. Chair. Yes, Senator Francis? Mr. Chair, dagdag ko lang po siguro hindi na naipaliwanag ni Yusek Madriaga. Yung Poseidon po, yung P-8, yun po hindi naman talaga tactical aircraft po yun. 737 po yun. Kasi laki po yun ng Cebu Pacific. Pagkakaiba lang po ay merong surveillance capability at merong ilang anti-ship na kargamento. Pero yun po ay basically, kasi laki ng ating Cebu Pacific. Philippine Airlines, for that matter, 737 po yun. So hindi yun yung aeroplanong panggera talaga. Ganun ba, Yusek Madriaga? Tama po sir, pang maritime domain awareness po siya na capability. Ito yung mga fighter Hindi jet. po sir, hindi siya technically hindi po siya warplane. So ito yung Philippine Airlines na binawasan ng upuan at siguro ni retrofit. Tama? Opo sir. Salamat po. Thank Just you. for the record, Mr. Thank you, Chairman. Mr. Chair. Thank you. Before I acknowledge Senator Ontiveros, I would like to acknowledge virtually the presence of Jay Batumbakal. He is a maritime affairs expert, the executive director of the UP Institute for Maritime Affairs. He is online. Okay, Senator Ontiveros. Thank you, Mr. Chair. Gusto ko lang magdagdag ng maikli dun sa diskusyon tungkol sa nature ng Coast Guard or mga Coast Guards. Ginugol ko lang po, Coast Guard, unang entry na lumabas, simpleng galing sa Wikipedia. A Coast Guard is a maritime security organization of a particular country. The term embraces a wide range of responsibilities in different countries, from
being a heavily armed military force with customs and security duties, to being a volunteer organization tasked with search and rescue without law enforcement authority. In most countries, a typical Coast Guard's functions are distinct from those of the Navy and the Transit Police. So parang sa Pilipinas. While in certain countries, they have similarities to both. Ngayon naman po, Mr. Chair, para lang ipagpatuloy yung diskusyon na sa iba't ibang bansa, nag-iiba ang kalikasan ng mga Coast Guard. Nung ginugol ko naman po yung China Coast Guard, lumabas po dito sa entry dun sa website na globalsecurity.org. Ang kanilang article, China Coast Guard. Ang nakasulat po dito sa globalsecurity.org, the leadership of China's Coast Guard was transferred from oceanic authorities to the country's army beginning 1 July 2018, a move that analysts said will enable it to play a bigger role in emergencies and crises, including war. The change put the Coast Guard under the direct administration of China's Central Military Commission, enabling the China Coast Guard to be more involved in military drills and daily exercises with People's Liberation Army or PLA Navy. So, ilan pong halimbawa ito, Mr. Chair, I would understand batay sa ating pananaliksik na iba't iba po ang kalikasan ng mga Coast Guard sa iba't ibang bansa. Dito po sa atin sa Pilipinas, civilian po siya sa ilalim ng Department of Transportation. Sa ibang mga bansa naman tulad ng China, siya po ay militar na unit dahil nasa ilalim po ng kanilang armed forces. At may iba pang mga research dito na by law, ganun po, dahil ipinasa po yan ng National Congress ng China na ang kanilang Coast Guard mula sa dating mas administrative na agency, ngayon po ay isang ahensyang militar. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, Thank you, Senator Bato. just a short reaction na. Baka sabihin ngayon ng mga nagmumonitor naman dyan ng mga netizens na kami ni Senator Robin Hood Padilla porque we are sticking to the definition of Coast Guard as far as Philippine government is concerned. Baka sabihin naman nila na makachino kami ha. Bihin mga for all we know, Mr. Chair, baka sabihin ng chino na whatever definition Google is giving to you, hindi namin naaminin yan. So wala ring mangyari talaga. O iiwas at iiwas yung mga Chino na yan sa responsibilidad dahil ginagawa na nga nila eh. Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. So wala talaga yung mga tao niyan. Iba, may sariling interest yung mga tao niyan. Kaya magkaisa tayo dito. Kami dito sa Senado, kayo sa Armed Forces at sa Coast Guard. Siguruhin natin na synchronize tayo in defending our national interest. Wala akong pakialam kung kumikiling kayo sa Amerikano, kumikiling kayo sa Chino, wala akong pakialam. Basta importante yung ating interest bilang Pilipino. Bahala kayo kung paano gawin nyo yan. Do you think pag ng Coast Guard binangga ng malaking barko ng Chinese Coast Guard doon sa West Philippine Sea, at yung ating mga Coast Guard ay nangaluno doon sa dagat, meron kayang sasaklolo sa kanila. Tayo rin, walang ibang sasaklolo. Kaya we have to, maganda yung sinasabi na natin dito sa committee rito. Ang tanong natin dito is, how prepared are we? As far as defense preparedness is concerned, I don't want to be a warmongerer here. Pero bilang isang Pilipino, kailangan siguruhin natin na handa tayo. Anong immediate action drills na pinagagawa ninyo, J3 ng AFP, pag may nangyari sa Coast Guard yun, o kaya nagkakaroon talaga na shooting war, hindi napigilan ng China dahil iniinis sila ng mga Coast Guard natin. Come over here, banggain nyo kami. Binangga nga ng Chino yung Philippine Coast Guard. Tapos, yun na, nagkaputukan na.
Ano ngayon ang... we don't have to go to the details. Gusto ko lang malaman from you, J3, ikaw man ang in charge sa operation ng buong armed forces of the Philippines. How ready are we to respond to that situation? Baka sabihin na naman yung mga mapariyo tayo sa Mama Sapano na hindi mo na kami mag-respond dahil hintayin mo na namin yung clearance ng presidente. Ano bang immediate action nyo dito pag ganun mangyari? Yun nga, worst comes to worst. Nagkaroon ng shooting incident. Armed attack talaga nangyari. Are we ready? Kaya natin as an armed forces. Huwag tayong umasa sa Amerikano. Huwag tayong umasa sa ibang bansa. Tayo lang. Kasi wala man talaga ibang gumalasakit dito. Tayo lang, Pilipino. Ikaw, G3, kaya natin. Mr. Chairman, Your Honor, sir, we will be ready when the time comes. And in fact, we are preparing the necessary contingency plans with the supervision of the Department of National Defense for all eventualities, especially in the ongoing missions in the West Philippine Sea. So but with that time, with all our capabilities, with the Armed Forces of the Philippines, the Navy, and the Air Force, the Army, and the Western Command, we will be ready, Your Honor. Thank you. At when the time comes, tawagan nyo kami ni Senator Robin Padilla, Senator Tolentino, Senator Jingo, Senator Risa. We will go with you. Dala kami ng armas. Lalaban kami doon, samahan namin kayo. Pag dumating yung panahon na yan, tawagan nyo lang kami. Sasama kami sa inyo. Yes, Huwag kayo maglala. Thank you very much for that assurance. Chairman, dagdag lang po ako. Okay, Pwede Senator Opo. Robin. Opo, napakaganda po kasi ng punto natin. At alam ko naman po nagkakasundo tayo sa isang punto. Ayaw po natin ito mag-escalate. Kasi mga mahal kong kababayan, matuto din po tayo sa mga nangyari nung mga nakaraan na tayo ay nagtiwala dito sa mga Amerikano nung World War II. Pero ano nangyari? Noong nagkagipitan na, umiskit na si MacArthur, naiwan tayo. I shall return na lang. Dagi-bagi ba tayo ng 3 taon? Hindi naman nating gera talaga hindi naman nating kalaban yung Hapon eh. Nasabit lang tayo doon. At least, Senator Robin, Opo. nag-return talaga. Nag-return. nag-return, no? Oh, At least, thank you. nag-return po si MacArthur nung panalo na tayo. Inagaw na naman ng mga Amerikano yung glory na sinasabi nila sila tumalo sa Hapon. Pero ang katotohanan, historically, at yan po ay patutunayan ng mga historian, nagtatago na ang mga Hapon nun. Nananalo na ang mga gerilya nung dumating sila MacArthur. Kaya ang gusto ko lamang pong idiin, okay, kaibigan natin ng nandyan sila, maraming salamat, pero wag naman po tayo ibala. Baka tayo ibala lang ng mga yan eh. Wala naman problema sa akin eh. Tanda ko na rin naman, masarap din maging bayani, di ba sir? Pero wag naman yung magpapakabayani tayo para sa glory ng iba. Kung magpapakabayani tayo dahil sa Pilipinas, gulo natin. Tayo. Hindi dahil ibinala lang ako, ibinala lang tayo ng ibang nasyon. Kasi po malalim masyado itong nangyayaring ito. Bakit hindi dapat tayo maging kumbaga sa chess, pawn? Huwag naman tayo maging pawn. Sana man lang bishop tayo. Di ba? Hindi dapat tayo yung pawn dito. Napakahalaga po na ihanda din natin yung ating mga kababayan. Kasi sa ngayon, sir, siguro naman walang kukontra sa akin dito. Ni ROTC, wala tayo. Siguro naman, sa usapin na yun, nagkakasundo tayong lahat. Paano natin sasabihin na handa tayo, yung mga kabataan natin, busy sa TikTok. Kaya sana, magkasundo ka. Kung talagang tayo ipalaban lahat, tutuhanin natin. Yun lamang po, Chairman. Thank you, Senator Robin. Before we proceed with questioning, may I ask Professor J. Batumbakal, who is currently in Canada, if you have any thoughts with regard to our ongoing discussions here. Yes.
Thank you po, Your Honor. Good morning po to everyone. Thank you for inviting me to attend this hearing. Doon po naman sa mga napag-usapan na so far, meron lang po akong mga komento sana para malinaw din natin yung sitwasyon. No? Una po, yung BRP Sierra Madre ay isang commissioned vessel po ng Philippine Navy. It is a military outpost therefore. At tinatauhan siya ng Philippine Marines. Dinadalan po siya ng supplies ng mga civilian vessels na chartered ng Philippine Navy. And therefore, nagkukonduct po sila ng military function din. During that time na ginagamit siya for resupply. Yung pong resupply mission na yon, ini-escort po ng Philippine Coast Guard, which is indeed a civilian agency. Pero po doon po sa tanong kanina, na-raise na rin po ni Senator Ontiveros noon, not all Coast Guards are civilian. And there is nothing in international law which specifically defines a Coast Guard as either civilian or military. Meron po mga ibang bansa na yung Coast Guard ay parang division lang sa loob ng Navy o kaya piniperform, yung functions niya, piniperform talaga ng Navy. So yung pong issue ng civilian nature ng Coast Guard, hindi po yun ang problema natin. Ang hirap po kasi sa atin ngayon, yung pong ating operations doon, both civilian and military bale, ay ino-oppose po at nag-interfere po ang China Coast Guard which is a military service. No? And therefore po yung mga activities ng China, dapat po i-consider natin yan na military activities din. Yung pong US Navy reconnaissance aircraft, no, umiikot lang po dun sa lugar, tama nga po, nabibigay lang po ng maritime domain awareness, kaya hindi po siya directly involved dun sa nangyayari, dun sa dagat. At hindi siya pwede maging involved kasi nasa area lang siya. Nanonood lang po siya. Yung area po na yon ay parte po ng ating exclusive economic zone and continental shelf. Yung pong Ayungin Shoal, there ay hindi po yan land territory, wala pong territorial sea dyan, wala pong territorial airspace. At sa ganon, mayroon pong freedom of navigation and overflight po dun sa paligid ng Ayungin Shoal. So yung pong US military aircraft na nandun, kahit ba may operation o wala, meron po siyang freedom of navigation and overflight doon. Wala pong nag-violate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Yan nga po yung function ng maritime domain awareness para malaman kung ano nangyayari sa lugar. So siguro po sa paglilinaw na yon, medyo maano po natin yung situation. Dito po, I think naman malinaw na ang Pilipinas mula pa po noong 1999, nung sinadsad yung barko doon sa lugar na yon, ay peaceful naman po yung activities natin doon. Nire-resupply, kaya nga po nagtagal siya ng gano'n, lagi po natin siyang nire-resupply gamit po ng mga barko na sa tingin natin ay hindi provocative. Kaya nga po yung ginagamit ay civilian vessel lang para sigurado na walang potential threat na manggagaling doon. Ang hirap po ngayon ay ang China, ginagamit nga po nila yung Coast Guard para nga po pigilan yung ating resupply kung kailan niya gusto. At sa ngayon, hindi lang po yung Coast Guard ang ginagamit nila. Nakita natin dun sa latest na videos, pati yung kanilang maritime militia na parang part-time na soldiers nila, parang part-time Navy. At na-report na rin po ng Coast Guard na sa paligid po ng operation yun, nandun na po ang China Coast Guard at maritime militia, yung po mga barko ng PLA Navy, nandun din po, no, maaligid lang at nagmamasid din. So hindi po ito simpleng sitwasyon na civilian, nakaharap sa civilian. No? Medyo mas komplikado po yung situation. At it is to the credit of our Coast Guard and Armed Forces na all this time na po, tayo po yung talagang nagpipigil, tayo po yung laging mayroong restraint. No? Hindi po kagaya sa China Coast Guard na gumagamit ng laser, na nagkakonduct ng dangerous maneuvers, na nag-aastang babanggain yung ating mga barko. No? Mabuti nga po, hindi natitinag yung ating mga Coast Guard at Navy vessels, nakakalampas po sila doon. Wala pong nangyayaring masama kasi hindi po sila napoprovoke. Yung kabila po talaga ang nagpoprovoke base po sa lahat ng mga datos na nakikita natin, information, lalo na sa mga video. So kung meron po mangyayari dyan, hindi po kasalanan natin, no? Dahil tayo po ay nasa sarili nating lugar, nag-exercise po tayo ng sarili nating jurisdiction sa sarili nating EEZ at continental shelf. Kung magkakaroon po ng gulo dyan, hindi po tayo mag-uumpisa, malinaw po yan. At ang record ay very clear, no? Na lagi ang potential spark ng incident lagi nanggagaling sa kabila. Dahil sila po yung nagpo-provoke, sila po yung nagko-conduct ng dangerous maneuver, sila po yung gumagawa ng paraan para maapektuhan yung ating mga operations. So dapat po siguro ganun yung ating framing dyan para maayos din nating ma-deliberate, matingnan kung ano yung dapat nating susunod na hakbang ngayon. Maraming salamat po.
Thank you for your insights, Professor J. Chairman, pwede bang magtanong dito kay Batong Bakal? Sige po, kay mauna na po kayo. Senator Boto. Yeah, Professor Jay, magtanong lang sana ko sa iyo. At least ikaw man ang acknowledge na expert dyan, no? Pagdating sa mga bagay na yan. So kung establish natin na talagang yung Coast Guard is part of the Chinese military, so there is no preventing us from deploying also our Philippine Navy in the West Philippine Sea. Instead of Coast Guard gagamitin natin, per international standards, kasi establishment talaga na Chinese military ang Coast Guard nila. So, mag-deploy rin tayo ng military natin in the form of deploying our Navy ships to patrol the West Philippine Sea. So, tingin mo, okay lang ba? Okay lang ba gawin natin yan? Okay lang po yun kasi actually po ginagawa po natin yun. Pwede po nating itanong sa Navy. May record po sila ng regular na patrols dyan sa area. At dati nga po, yung Navy mismo ang gumagawa ng resupply missions din, no? So parang tayo nga yung nagbigay ng parang accommodation na naging less provocative yung ginagamit nating barko, para kaya nga ginagamit yung Onaiza May 1 and 2. Pero kung tutuusin, no, dahil po yan ay exclusive economic zone and continental shelf natin, mayroon pong freedom of navigation lahat po ng barko, whether they are civilian or military. At tayo po bilang bansa na may-ari nitong EEZ Continental Shelf, in fact, mas may karapatan tayo na magpadala ng kung anong gusto nating barko dyan, whether civilian or military, para mag-conduct ng kung anumang activity para ma-proteksyonan yung ating mga rights dyan, lalo na dun sa natural resources dun sa area. Thank you. So, salamat. Klaro natin yan. Thank you. Senator Robin. Professor Batong Bakal, sa inyo na rin po nang galing. Matagal na tayong paikot-ikot doon. Matagal na rin po tayong nagsusupply doon. Bakit po kaya tayo kailangan makarating na may Amerikano na doon? Kahit po sabihin ninyo na yan ay walang armas yan, US Navy po ang nakalagay doon. Sa palagay po ba nyo, hindi yun na magiging dahilan para magpalipad din ang China naman ng kanilang Navy din? Hindi po Well, ba kaya actually, ganun yun? Ang sinasabi ko lang po dito, sa matagal na panahon, 6 na taon po tayo na wala namang ganitong kalaking escalation. Nandito na po, may third party na. Ito po ba, isang ayon pa kayo, Professor, na may third party na rito? 6 na taon na wala naman tayo. Cat and mouse lang naman tayo dyan. Ngayon, meron ng, sinasabi nyo po ba na pagka ito ay nag-escalate, papayag kayo na tayo'y mapunta sa escalation nito? Well, una po, no, yung sinasabi po nating escalation, in the first place po, nauna pong mag-escalate ang China dyan nung tinayo po nila yung 3 military bases dyan sa loob ng Spratlys, Mischief Reef, Scarborough Shoal, at Fiery Cross Reef. Mayroon pong 2 reconnaissance aircraft ang China na nakagaya nung sa US na naka-station po sa Fiery Cross kung hindi ako nagkakamali. At manamataan na rin sila dun sa ibang bases nila. Mayroon pong 2 fast attack missile boats na naka-station sa Mischief Reef. Yan po yung pinakamalapit sa atin na umaaligid din dyan. At nung nga pong 2021, nabalita nga po na hinabol pa yung isang civilian na vessel natin na lula ng isang ABS-CBN crew. Yung pong PLA Navy, lagi po silang mayroong at least 2 o 3 warships na nakastasyon sa bawat isa dun sa 3 military bases nila dyan. Fiery Cross, Mischief Reef, at Subi Reef. Hindi na po yun nagbabago. So, kumbaga, dihado na talaga tayo dahil dinagdagan na po ng China yon even before dumating po itong mga Amerikano nitong taon na ito. Professor, lahat po ng binanggit nyo, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Pati po yung mga base na sinasabi niyo, nakita ko din po. Ang sinasabi ko po dito, sa loob po ng 6 na taon, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong escalation. Ang sinasabi ko pong maliwanag, bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate, meron ng Amerikano? Yun lang naman po, simple lang naman ko. Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Yun lang. Yun lamang po. Hindi naman po siguro mahirap intindihin na hindi natin kaya itong panindigan
Hindi natin kaya na tayo umasa sa Amerikano. Dito sa usapin nito, kaya sabihin natin na ang kanilang Coast Guard ay hindi civilian at yung atin ay civilian, ang tanong na malaki dyan, handa ba tayong mga Pilipino dito? At ito ba, hindi ito parang wagdatog lang? Na dito natin dinadala yung gulo? Ang gulo ng China at ng Amerikano sa Taiwan Bakit napunta na dito sa atin? 6 na taon, wala naman tayong pakialam sa gulo ng Taiwan. Pero eto tayo ngayon, nilalagay natin yung sarili natin, Prof. Hindi po kaya tayo'y nawawagdadog lang? Well, sa tingin ko po, Your Honor, hindi naman tayo nawawagdadog dahil una, itong pressure po ng China na paalisin tayo, patalsikin tayo mula dyan sa iyong Incheon, kung inyong mapansin, nagsimula yan ilang taon nang nakaraan. Noong 2014 nga po, yung first time na na-blockade nila yung ating resupply vessel at hindi nakarating sa Ayungin Shoal. That was March 2014. It was only the month later na napasukan natin, napilitan tayo mag-airdrop ng supplies dahil doon. So sa akin po kasi, yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano dyan? Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty ally in defense. Po, ang China po, hindi po nagre-responde kung hindi po kung sa tingin lang. Treaty ally po natin sila in defense. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Defense nga po. Kaya nga po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung mangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating Mutual Defense Treaty. Opo. Hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. At so far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply natin. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano 6 years, walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Ito po yung na-record na nangyari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol nga din para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kasama ko po yung UP Marine Science Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin, nakarating din po kayo? Doon po sa Sandy Cay. Yung Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4 po, nakarating kayo? Opo. Yun po yung talagang bawat galaw. Nandun po yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng kano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. Titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We do not yet have tumatapang po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, yun po ang necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, armed forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Naniniwala po kayo? Kaya po in the meantime, nag-i-increase ng pressure ang China, siguro nga para mapatalsik na tayo bago tayo makapag-develop ng capability na kailangan natin. Ayun. So, Professor, historically, masasabi niyo po ba na naging threat ang China sa Pilipinas? Historically, naging threat ba ang China sa Pilipinas? Siyempre po, historically, hindi. Wala pong opportunity. Sino po ang naging threat sa atin? Historically, sino po ang nag-invade sa atin? Japan po. Tsaka sino pa po? Is there such a thing as the Filipino-American War? History natin, umpisan po natin. Is there such a thing as a Filipino-American War? Opo. Okay, maraming salamat po. Pinag-aralan din po natin yun. Salamat po, sir. Thank you. Maraming salamat, Senator Robin. Senator Tolentino.